Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Video reaction natin ngayon ang bagong hula ni Madam Virtudes kay VP Sara Duterte at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin ang nangingibabaw na enerhiya na nangyayari sa ating bansa. Pick the card, 3 cards para malaman natin kung ano nga ba ang nangingibabaw na enerhiya sa kasalukuyan na mangyayaring paparating. Yan. Number 2, no? Nakaluhod, nahihirapan, naghahanda na ang lahat, ngunit hindi alam kung sino-sino ang mga kalaban. Kaya tandaan natin, sila-sila ay mag-aaway-away, sila-sila ay magsisisihan, at sila-sila rin ang mga maglalaglagan. Kaya ang mga kalaban ni VP Sara Duterte ay maaaring magkabaligtaran at humingi ng saklolo kay President VP Sara Duterte. Maraming mga nagko-concentrate na sa labanan sa 2028. Kaya abangan niyo yan. Dahil dito sinasabi ang kalakasan ng aura ay mahirap kasi ito ay seryoso na labanan nila sa politics system or mga politiko na maglalaban-laban para hindi makaupo si President VP Sara Duterte. Ngunit kahit anong gawin nila, wala nang makapipigil. Ngunit mayroong makagagawa ng masama kay President VP Sara kung pupersahin nila na talagang hindi na makatakbo si President VP Sara Duterte. Kaya suportado ng taong bayan ang ating President VP Sara Duterte. Ayan. Marami nang naghahanda, marami nang natatakot, marami nang hindi nakakakita, ngunit marami na rin nagbubulag-bulagan. Kaya abangan nyo ang susunod dahil planted, scripted, and segue ang mga laganap at mangyayari. Kung mapapansin nyo at kung maaalala nyo pala, yung mga huli kong video, nagsasabi na ako sa inyo, ang buwan na yon ay puro mga issue of patayan, maraming ganun, etc. Alam nyo, panoorin nyo sa video ko, ha? Para malaman nyo kung ano talaga yung nilalaman ang mga una pa tayo sa mga balita. Alright? Okay. Ang bilis ng mga karera ngayon, ha? Yan ang naging ibabaw na energy ngayon dahil maraming tatakbo. Ngunit, tatakbo rin lahat, halos takbuhan ang mga ganap o mangyayari dahil magkakaroon ng karerang matindi ang mga politiko or politics system dahil ngayon pa lang naghahanda na ang lahat kung ano at sino ang mga manok nila sa darating na halalan sa 2028. Alright? And next, King of Pentacles. Isang malaking problema ang ating administrasyon o Pangulo ng Pilipinas. Subalit siya ay napapalibutan o nakakapitan ng mga negatibo. Hindi natin kasigurado kung siya ay papayag, bumaba o aalis o bababa. Ngunit gusto niya pa rin manatiling maging Pangulo hanggang sa huling hininga. Ngunit bagamat datapwat at maaaring magkaroon ng mga change object o pagbabago na hindi maganda sa kanyang kalusugan dahil nababalutan siya ng mga green or tinatawag ng mga damo o birding damo. No? Siya ay nilulumot na at nagkakaroon ng inaakyat na ang buong katawan o kalagayan niya ng mga damo or masasamang damo. Ayan. At siya ay mananatiling nakaupo or sa kinauupuan niya mismo maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari sa kanyang kalusugan, kaisipan at mga desisyon. Kaya magkakaroon si President Bongbong Marcos ng mga unexpected happen. You know? Yan. Kaya abangan nyo yan dahil sinabi ko na noon na 50-50 na kapag nalampasan niya ang taon na yon ay swerte niya. Sinwerte, bagamat hindi pa tapos dahil konting kembot pa ang mga labanan nila ng VP Sara Duterte at ang PBBM ay matindi.
Hmm? Kaya abangan niyo yan ha, watch and learn ha. Issue, ha? Ang mga enerhiya ngayon ay nakapokus sa paghahanda ng labanan at mabilisang karera o karakter o karir nila rin. At ito naman ay issue at tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Yan, maraming salamat sa lahat. So, tignan naman natin ngayon kung ano yung nangingibabaw, kung ano yung mga mangyayari. 7 cards. Tignan natin ang 7 cards kung ano ang pwedeng mangyari. No? Ayan na, kinikilabutan ako pero dito, makikita nyo na kung ano ang magaganda at malinaw na mangyayari at this time. Okay. Infinity. Number of 8, sapagkat ito ay pabalik-balik. Kaya huwag kayong magtaka kung ang mga issue o nangyayari sa panahon ngayon ay pabalik-balik, paikot-ikot, pasigway-sigway, at nililihis o nililin lang nila ang mga taong bayan o manonood. Kaya ganun na lang na nangyayari. Na para bang naguguluhan, nagpi-50-50 palagi ang mga issue. No? Na mayroong inumpisahan, hindi matatapos, then another umpisa, another. So, gano'n ang mga script at planted na mga playbook nila. So, nangyayari dito, magkakaroon ng pagtalikod, pagtalikod, pagpapasya at paglalakbay ng mga tao. Lalo na sa ating mga pinananagot sa kasalanan o tungkol sa mga corruption. No? Meron silang mga pagtalikod, pagpapasya at paglalakbay. Kaya huwag kayong magtaka. Maraming pagsubok na pagdadaanan tayo, hindi lang ang mga politics system, damay ang taong bayan sapagkat hindi na pinoproblema ng mga politiko ang taong bayan. Ang pinoproblema ng taong bayan ang mga politiko. Di ba baligtad na? So ayan, meron ding haharaping malaking pagsubok ang family Duterte at ang family BBM Marcos, no? Kaya let's do it. At ang taong bayan ang nagja-judge at gagawa ng paraan para magkaroon ng pagbabago ang pagpapatakbo sa ating bansang Pilipinas, no? May isang lalaki na gustong tumakbo bilang presidente, no? Kaya abangan niyo yan. Eto na, magwawatak-watak na ang palasyo o ang tower, ano? Sapagkat babagsak na. Palagi itong namalabas sa mga parating dahil dito may mga magaganap at mangyayari na magkakawatak-watak na. So, maaaring kaguluhan sa palasyo at downfall, no? At magbabago ang sistema. Malagim ang mga pangyayari sa mga nangyayari ngayon sa administrasyon. Kaya sobrang gulo, ang gulo-gulo. Diba? And then propose. Yan. Magkakaroon ng mga panibagong leadership or party list or mga teamwork ngayon. Kaya piliin nyo kung sino ang inyong iboboto o napupusuan na talagang makatutulong sa ating bansa at sa mga Pilipino, maka-Diyos, makatao at makabayan. Handa na ba kayo maging presidente si President VP Sara Duterte? Because she is the greatest. Eagle in the world, talagang powerful siya. Siya ang magtatagumpay kapag siya ang naging presidente, ay tagumpay din ang taong bayan. Kaya suportahan at ipanalangin, tulungan din natin ang pamilya Duterte sapagkat andyan ang pag-asa ng taong bayan. Hindi ko sila kinakampihan or wala akong inaano sa kanila na kung sino ang kung meron kasi nag-ano din na baka DDS daw ako, support sa gitna lang ako. Kung ano yung sinasabi ng tarot card, yun lang ang sasabihin ko. No? Kasi nakikita ko dito si President VP Sara ay
successful sa pagiging president. Ngunit may mga balakid at saka hadlang sa kanya, no? Kaya dadaan lahat sa justice system. Kaya timbangin nyo rin at kayo na rin ang mag-judge sa mga taong gusto nyo iupo. Sapagkat ang isyong malaki ngayon, lahat ng pangyayari ay puro na lamang kaso. Sasampahan si ganito, sasampahan ng kaso si ganyan, kakasuhan si ganyan, puro na lang kaso. Kaso wala pang resulta. Kaso wala pang mga natatapos na kaso. Kaso wala naman nangyayari. Kaso hindi nyo nakikita. Kaya puro na lang kaso. Kaya kaso ka na. Diba? Kaya yan mga kaso na yan, at ay walang katapos ng kaso ka na lahat talaga. Ano? Dahil lahat ng mga nangyayari na yan, hindi maganda para sa Pilipinas at sa mga tao, sa mga Pilipino, na maging aura yan. Kaya, kayo na ang bahalang magdesisyon at kung sino ang paniniwalaan nyo, at kung sino ang tutulungan nyo, at kung sino yung mga susuportahan nyo hanggang dulo. Kaya, sa mga ilang tanong, bibigyan ko kayo, no? Ingat, hindi masamang nag-iingat, no? Kaya, lalayo, hindi rin pwedeng magtago. Ano? Sapagkat, dadating na ang tamang panahon ng hustisya, ano? At ng pagbabago ng ating bansa at ng mga mahihirap. Dahil, mawawala na ang mga nanggago or ng bastos or binalahura ang ating justice system. Hindi ko gusto ang mga nangyayari sa mga justice system, no? Tsaka yung mga higher lawyer and government na yung mga government natin sobrang gulo, sobrang pangit, no? Alam nyo, natural na yan na mangyayari at magbabago rin dahil sa kapabayaan ang disaster. Kaya maghanda kayo sa parating na mga disaster, no? Dahil sa kapabayaan din yan na mga toka na dapat isaayos ang mga dapat ayusin ng panangga para sa mga disaster. Kaya lang, wala, nakakasuka na. Diba? O, kaya kayo na mismo ang umusga. Okay, meron tayong mga kailang katanungan. Yan. Mag-ingat kasi maring ang mga partido ng Duterte ay isa-isahin. Kidnapping, power play, and marami dahil pwersahan na nga, no? At parang patay kung patay ang kanilang mga labanan. Bahala kayo sa buhay niyo. Ayan, alright. Basta ako, happy lang, good vibes lang. At makapagbigay ako sa inyo ng good vibes and babala. At ako'y gabay lamang, ano? Kaya sa lahat na gusto kong makausap at gusto kong chat nyo ako sa 0962-615-5424. Kaya ano pang iniintay nyo, magpa-update na kayo, magpa-tarot card na kayo para marami kayong malalaman, ha? At yung mga naguguluhan sa inyo, nag-stress kayo at may mga karamdaman, chat nyo ako kung interesado kayo. Alright? Para mabago na yung sumpa, matanggal na yung mga sumpa sa inyo, ha? Okay. So, meron tayong 5 katanungan na pwede natin tanungan. So, pangkalahatan to, ha. Ito yung mga mangyayari. Update ko lang to dahil ito ay yung mga nangingibabaw na tanong. Makakalaya pa ba si former President Duterte? Number of 7. May nakikita na tayo na 70% and 30% makakauwi. At makukuha ang kalayaan. Ngunit pagbalik ni President former Duterte ay para ba siyang makararamdam lalo ng sakit at inanakit sa mga hindi na ituloy na build or inaasahan ng mga taong bayan na ayaw niya dapat mangyari ay nangyari. Ano? Paghinayang. No? 70% na makabalik buhay o patay si President former President Duterte. So ayan po, ngunit siya ay meron ng masakit at mahinang pangangatawan at nararamdaman o karamdaman, no? Kaya ipagdasal natin ang kanyang kalakasan at mabilis ang paglabas hanggang makita niya maging presidente si President VP Sara Duterte. Alright? Okay, next question. Marami bang makukulong sa partido ni President
former Roa Duterte na involved doon sa kanyang kaso. King of Cups. Nasa presidente ang desisyon. Alright? Alam na this. Kayo nang bahala mag-isip dyan. Dahil maaari at may panganib na biglaan o hindi inaasahan na pwede silang independent at dalhin sa Hague. Si President Bongo, si Bongo, si pangalan nito, si Bato, ayan, at iba pang mga kasamahan, no? At sila ang maaaring pag-initan din, no? At lahat ng mga partido ng Duterte sa lalaban o lumalaban sa administrasyon ay nasa Pangulo o nasa admin, leader na admin natin ang posisyon. Alright? Okay. Magiging presidente na ba si President BP Sara Duterte? Kung mapapansin nyo, lagi ko sinasabi ha, presidente, si BP Sara. Ha? Okay. Magiging presidente na ba? Meron pa rin lalaban kay karibal si President BP Sara Duterte sa pagtakbo ng 2028, babae din, no? Sandra Bertoy, Catwoman, no? Maaring susubukin siya ng isang babae na matalo sa kanyang pagtakbo. Susubukin, ha? Na matalo si President BP Sara Duterte. Kaya meron pa rin susubok o magtatangka lumaban sa President BP Sara Duterte 2028. Okay? Dahil dito, magiging harass or madalian ang mga proseso na hindi nila hahayaang maging presidente si BP Sara sapagkat isa sa kanila ang magiging president. Alam na this. Alright, next question. May impeach ba si President BP Sara Duterte? So tingnan nga natin kung may-impeach. Kasi maraming tatanong niya, may impeach pa ba daw? No? Number 5. 50-50. Magkakaroon pa rin. Marami pang mababago. Marami pang rin changes. Then arrangement. Alam mo, dyan sa Senado, sa majority, sa yung mga ano natin, Congressman, magpapalit-palit lang sila sa kanilang mga trabaho, opposition. Palit-palit, nakakagulo na, nakakalito na, pero andyan pa rin sila. Palaging merong referee or tinatawag natin na pagbabago-bago sa kanilang mga liderato, tungkulin, at saka dyan sa mga ating mga ang tawag dyan, ombudsman, Supreme Court, senator, yung mga ganyan, lahat ng mga politics na mga naglilingkod sa gobyerno. Karoon palagi ng mga ikot-ikot. Parang silang ikot-ikot lang. Balik-balik lang. Kaya huwag kayo maguluhan, huwag kayo mawindang kakapanood nyo ng mga yan. Kung hindi nyo alam ang ending niyan, hayaan nyo silang mahilo. Dahil huwag muna kayo ang mahilo, so baybayan nyo yan at kapulutan nyo ng mga tama at legit na hindi fake news ang inyong mga napapanood at manatiling nakaka-good vibes sa inyo. Abangan nyo lang kung sino yung mga may katotohanan talagang maging trusted tayo, no, sa taong napupusuan ng mga taong bayan o ng mayang Pilipino. Alright. Last card. Ano ang magiging resulta sa taon na to? Or ano ang magiging resulta sa taon na to na may mga matitinding kalagayan? Ayan. Ang matinding resulta sa taon na to ay takbuhan o pagtakbo or mga karakter nga nila na maglalabasan ng mga kanya-kanyang karakter or pagsali sa competition o pagtakbo sa mga susunod na halalan. Na kaya yan ang pinaka in general na unahan na silang tumakbo at parang ano yan parang tournament, marami ng mga magtatakbuhan at tatakbo at tumatakbo at patatakbuhin, kaya takbo pa more. Ayan ang mga kaganapan at magaganap sa susunod na mga mangyayari ngayong first quarter of the year 2026.